Papa Dudut. Mapagpalang araw po sa inyo at sa lahat ng mga nakikinig ngayon dito sa inyong programa. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Helen. 34 years old at taga General Nakar, Quezon. 14 years old pa lamang ako nang ipagbuntis ko ang panganay namin. Nakipagtanan ako noon sa boyfriend kong si Bart. Tutol po sa pagsasama namin ng mga magulang ko dahil masyado pa raw kaming mga bata. Pero wala na silang nagawa noong malaman nilang buntis ako, Papa Dudut. Nagpakasal kami ni Bart sa huwes pagtungtong ko sa edad na 18. Sa pagsasama namin sa loob ng 2 dekada ay nagkaroon kami ng isa pang anak. Babae ang panganay ko at lalaki naman ang bunso namin. Papa Dudut, sa loob ng 2 dekada kalahati noon ay nasa Brunei si Bart dahil sa trabaho niya. Driver po siya ng isang mayamang pamilya doon at minsan lang talaga siyang makauwi. Pinapayagan naman siya ng amo niya na umuwi 3 beses sa isang taon kaya nagkakasama-sama pa rin kami ng mga anak namin. Hindi po yun naging madali para sa akin dahil madalas kong nami-miss ang asawa ko. Kahit ang mga anak namin ay nangungulila rin sa kanilang ama na hands-on talaga sa kanila noong hindi pa nag-iibang bansa. Pero sa ganong sitwasyon ay ipinapaunawa ko sa mga anak ko na mas malaki ang sweldo ng kanilang ama kung sa ibang bansa ito magtatrabaho. Tungkol naman sa pagsasama namin ay wala naman kaming naging problema kahit na LDR kami. Loyal ako sa asawa ko at ganon din siya sa akin. Pero unti-unting nayanig ang paniniwala kong okay lamang kami nang may makarating na balita sa akin, Papa Dudut. Nagkausap na ba kayo ng asawa mo? Mukhang hindi na tumatawag sa'yo. Iso ka, Nay. Magkausap nga lang kami kagabi. Kinumusta yung mga bata at saka nagkwentuhan kami. O kailan daw siya uuwi? Next week na raw po. Excited na nga po ako eh. Sa tagal ba naman na hindi kami nagkita? Na-excite ka pa mukhang niloloko ka na ng asawa mo. Nay, saan nyo naman nakuha yung ideya na yan? Loyal po sa akin si Bart. Mahal na mahal niya kami ng mga anak niya kaya hindi niya ako ipagpapalit sa ibang babae. Nasasabi mo yan kasi hindi mo naman siya nakikita araw-araw. Hindi mo alam kung sino-sino mga nakakasama niya. Baka hindi mo namamalayan, may kalampungan na pala siyang iba. Nay naman, huwag niyo namang siraan yung asawa ko ng harap-harapan. O anong gusto mo? Siraan ko siya ng patalikod? Mas maganda na kung harapan kung sasabihin sa'yo na niloloko ka ng asawa mo, Helen. Kung hindi nyo na po gusto si Bart para sa akin, wag nyo naman siyang gawa ng issue. Mabuti siyang asawa. Hindi naman siya pumapalya sa pagpapadala at sa pangungumusta sa aming mag-iinan niya eh. Baka medyo nakukonsensya pa kaya nangungumusta. Kung sa pagpapadala naman, hindi mo dapat ipagpasalamat yun. Kasi may responsibilidad siya sa inyo, lalo na sa mga anak mo. Teka lang po, Nay. Bakit nyo po ba nasasabi yan? Hindi ba't sinabi sa'yo ng asawa mo na sa susunod na linggo pa siya uuwi? 2 araw na siya rito sa Pinas. Ano po? Kanino nyo naman nalaman? May nakapagsabi sa akin. Yung anak ng kaibigan kong galing sa Pasay. Nakita niya raw si Bart doon sa bahay na nadadaanan nila pa uwi. Kaya nga nagtanong siya sa akin kahapon kung lumipat na raw ba kayo kasi akala niya nandun na kayo mag-iina. Kaya doon na lang dumiretso si Bart. Baka naman niloloko lang kayo noon. Alam nyo naman kung gaano kadaling manira ng tao. Paano kung totoo? Bakit hindi mo tanungin yung asawa mo? Tama na po, Nay. Sinungaling yung nagkwento sa inyo, hindi pa nakakauwi yung asawa ko. Mukha akong pagtataasan ng boses. Kung ayaw mong maniwala sa sinasabi ko, bahala ka. Pero kapag ikaw na mismo nakahuli sa pagsisinungaling ng asawa mo, huwag mong ipapakita sa akin yung pag-iyak mo. Ang kulit nyo naman po kasi, Nay. Hindi nga po nagloloko yung asawa ko. Kung gusto nyo, tatawagan ko siya ngayon habang kaharap ko pa kayo. Huwag na. Mas mabuti kung kakausapin mo siya kapag nandito na siya. Tanungin mo ng harapan para hindi makapagsinungaling sa'yo. Sige po, Nay. Kakausapin ko siya at papatunayan ko po sa inyo na hindi totoo yung chismis na nasagap nyo. Sana nga!
Ayoko rin naman mangyari na ngayon pa masisira yung pamilya ninyo. Kung kailan mahigit 2 dekada na yung pagsasama nyo. Uulitin ko po, Nay. Mabuting asawa si Bart kaya hindi niya ako magagawang lokohin. Kapag napatunayan ko nagsisinungaling yung nagsabi sa inyo na nakita niya yung asawa ko, pupuntahan ko siya at kakausapin. Hindi ko palalampasin yung paninira niya sa asawa ko. Papa Dudut, kahit sa panaginip ay hindi ko naisip na lolokohin ako ng asawa ko. Consistent naman kasi siya sa ipinapakita niya mula noong magsama kami. Mabait siya at responsableng asawa. Tuwing nakikipag-inuman siya ay nagpapaalam pa nga siya sa akin at hindi rin nagpapaabot ng madaling araw. Madalas pa nga siyang nagsasabing under noon dahil kapag pinauwi ko siya ay sumasama talaga siya at hindi na nagyayabang pa. May kaklase si Bart noong high school na nagtatrabaho sa Brunei bilang driver. Ang kaso'y pinauwi na ito ng asawa dahil naghahabol na magkaroon ng isa pang anak kaya nairekomenda nito ang asawa ko. Sa maraming taon na nagsama kami ay pinakita niya kung gaano niya ako kamahal. Madalas niya akong pinagsisilbihan. Magkatulong kami noon sa karinderya ni nanay at ayaw nga niya na napapagod ako kaya halos siya na ang gumagawa ng mga mabibigat na mga gawain. Nagkakahera na lamang ako noon at paminsan-minsan ay nagsiserve sa mga customers namin. Pero pagdating sa pagluluto at kahit na sa paghuhugas ng mga plato ay siya na ang gumagawa. Bukod pa roon ay naghahanap pa siya ng mga racket hanggang sa maging driver siya ng delivery truck. Okay naman ang kitaan niya roon pero noong naospital ang bunso namin, naubos ang savings namin mag-asawa nang kinailangan itong operahan. Pero noong magkatrabaho siya sa Brunei, mabilis kaming nakabangon, Papa Dudut. Mahal, na-miss kita sobra. Tagal naman kasi nating hindi nagkita. Nandito na ako. At habang nandito ako, babahawi ako sa inyo ng mga bata. Nasaan nga pala sila? Nasa school pa, may pasok sila ngayon eh. Oo nga pala. Sinabi mo ba na ngayon ako darating? Siyempre hindi, gusto mo silang isorpresa, 'di ba? Oo, miss ko na sila eh. Lalo na yung bunso natin. Tagal na nag-aaya na maglaro kami ng basketball. Siguradong matutuwa yun mamaya kapag nakita ka niya. Nga pala, kamusta si nanay? Nakasalubong ko siya kanina dyan sa labas ah. Binati ko pero hindi ako pinansin. Galit ba siya sa akin? Ha? Baka bad mood lang yun si nanay, pagpasensyahan mo na. Nakakapanibago lang kasi. Dati naman, kinukumusta niya pa ako tuwing nagkikita kami sa labas. Ay nako, kakausapin ka rin ni nanay. Wrong timing ka lang talaga. Teka, kumain ka na ba? Oo, kumain na ako kanina. Ikaw, kamusta ka naman? Hindi ka ba nahihirapan sa mga gawain dito? Sus, makapangumusta ka naman. Parang hindi tayo nag-uusap sa video call. Siyempre okay lang naman ako, kayang-kaya ko pa mga gawain dito. Bakit parang nakukulangan ka pa? Yun na nga, nakukulangan din ako kaya parang kailangan ko na ng bagong aalagaan. Total, nandito ka na. Anong ibig mong sabihin? Mahal, gusto ko na ulit magbuntis. Ano? Gusto ko ng isa pang anak. Malalaki na kasi mga anak natin eh. Mahal naman, baka naman naiinip ka lang kaya mo naiisip yan. Saglit lang ako rito. Sino sasama sa'yo tuwing may check-up ka? O kaya pag nanganak ka na? Nandito naman si nanay. Pwede niya akong samahan. Tsaka siya rin naman yung nag-aasikaso sa akin nung nanganak ako, di ba? Oo, pero busy na si nanay sa karinderya. Nakakaya naman kung maaabala pa siya. Baka sabihin niya pa, ako yung asawa mo pero hindi man lang kita masamahan. Nasabi ko na to kay nanay. Kahit na. Bakit parang ayaw mo? Hindi naman sa ayaw. Parang hindi lang maganda yung timing. Eh kung hindi ngayon, kailan pa mahal? Kung kailang hindi ko na kaya, ganun ba? Pwede naman sa ibang taon. Wag lang muna ngayon. Pagbigyan mo na ako, sige na naman mahal. Gusto ko lang talagang maranasan ulit na may alagang baby. Pero gusto ko ring makasama mo ako sa pagbubuntis mo. Para masubaybayan ko yung anak natin hanggang sa paglabas niya. Pwede naman kitang laging i-update. Madalas naman tayo magka-video call, di ba? Oo, pero iba pa rin yung nakikita ko kayo ng malapitan. Para may magawa man lang ako para sa inyo.
May magagawa ka naman eh. Sinusustentuhan mo naman kami tsaka lagi ka rin nangungumusta. Sapat na sa akin yun. Mahal, please naman, makinig ka sa akin. Huwag na muna ngayon, okay? Gusto ko rin naman magkaanak pa tayo. Pero hindi lang talaga ito yung tamang panahon para dyan. Ang simple-simple lang naman ang hinihiling ko sa'yo. Hindi naman ikaw yung magbubuntis kundi ako. Mahal, pag-usapan na lang natin to ulit sa susunod, okay? Magpapahinga muna ako. Ang layo pa ng binyahe ko papunta rito. Ano pa nga bang magagawa ko? Papadudot na gulat ako sa hindi pagpayag ni Bart na magkaroon kami ng anak. Samantalang siya pa ang humihiling sa akin na sundan na ang bunso namin noong huling uwi niya rito sa Pilipinas. Hindi ko alam kung ano ang nakapagpabago ng isipan niya. Tinanong ko naman siya ulit pero iisa lang talaga ang sagot niya. Hindi pa raw yun ang tamang panahon para magkaanak kami, Papa Dudut. Pinanindigan niya po ang katwiran niyang yon, kaya naman hindi na rin ako nagpumilit pa. Inisip ko na lamang na pwede pa rin naman talaga sa susunod na taon. Nang makauwi si Bart, akala ko ay madalas na kaming makakapag-bonding. At susulitin talaga niya yon, yung oras na kasama kami, pero hindi po ganon ang nangyari. Nung unang 2 araw ay nakipaglaro pa siya ng basketball sa bunso namin. Nagluluto rin siya sa bahay at naglalambing din sa akin. Pero mula noong 3 araw niya sa amin ay palagi na siyang umaalis. Ang paalam niya, may importanteng lalakarin lang daw at sa susunod na pag-alis niya, sinabi niyang tutulungan niya lang daw ang kumpare niya sa pag-aasikaso ng requirements para makapagtrabaho din sa Brunei. Papadudot na unawaan ko naman yon dahil may tumulong din naman sa kanya noong kaya hinayaan ko lamang siya. Pero noong araw-araw na siyang umaalis ay doon na po ako nagduda sa mga ginagawa niya, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, nang minsang umalis si Bart ay sinundan ko na siya. Nakita ko siyang dumiretso sa terminal ng bus sa Infanta papunta sa Maynila. Wala po siyang dalang gamit maliban sa chest bag na lagi niyang daladala tuwing umaalis siya. Hindi pa noon nakakakyat ng bus si Bart kaya nagpa siya kung tawagan siya para malaman kung magsisinungaling siya sa akin o hindi. Tumawag ako at sumagot naman siya. Tinanong ko kung nasaan siya ng mga sandaling yon pero nagulat ako ng ibang lokasyon ang sinabi niya sa akin. Malinaw na nagsisinungaling noon ang asawa ko. At dahil doon ay may mas nadagdagan pa ang pagdududa ko sa kanya. Hindi nga nagtagal ay nakumpirma kong niloloko na ako ng asawa ko. Noong pabalik na siya sa Brunei ay hindi na siya nagpahatid sa airport kaya mas lalo akong nagtaka. Dati naman kasi ay pinapasama pa niya ang 2 naming anak tuwing inihahatid ko siya. Pero nagdahilan siya na masyado raw siyang malulungkot kapag sumama kami roon. Pero kahit na hindi niya kami pinasama ay sinundan ko siya, Papa Dudut. Hindi niya namalayan na nakasakay lang kami noon sa isang bus papunta sa Maynila. At laking gulat ko noon nang pagdating niya sa terminal ay may babaeng sumundo sa kanya. Nakakotse pa yung babae. Maganda siya at may katangkaran din pero mukhang mas matanda pa siya sa akin. Hindi ko na sila nagawa pang sundan nang makita ko mismo kung paano siya hinalikan ng asawa ko. Hindi na ako nakakibo sa kinakatayuan ko ng mga oras na yon. Napaluha na lamang ako nang mapagtanto ko kung bakit may nagbago sa pakikitungo ng asawa ko sa akin at sa mga anak namin. Kumusta yung biyahe mo pa Maynila? Okay naman. Safe naman ako nakarating dito sa airport. Sa airport? Sana nga, sinama ko kayo eh. Ngayon pa lang, namimiss ko na kayo ng mga anak ko. Talaga? Oo naman, mahal. Bakit parang hindi ka naniniwala?
May dahilan ba para hindi ako maniwala sa'yo? Ano ba yung pinagsasabi mo? Siyempre wala. Sigurado ka? Mahal, ano ba to? Parang iba na yung tono mo ah. May gusto ko ba sabihin sa akin? Wala. Wala, pero ganyan ka naman makipag-usap. Ikaw, wala ka bang sasabihin sa akin? Ay, mahal. Pwede bang diretsahin mo na lang ako? Ang hirap kasi ng ganito na parang manghuhula pa ako kung bakit ka nagkakaganyan. Nasaan ka ngayon? Nandito sa airport. Pwede bang mag-selfie ka ngayon? Ha? Maraming tao rito. Nakakahiya. Kailan pa naging nakakayang mag-selfie sa airport? Ginagawa mo naman yan dati ah. Mahal naman. Ano bang mahirap sa hinihiling ko sa'yo? Selfie lang naman, 'di ba? Hindi kasi pwede. Bakit hindi pwede? Baka naman kaya ayaw mo kasi wala ka naman talaga sa airport. Paano mo naman sabi yan? Pwede ba? Huwag ka nang magmaang-maangan. Akala mo ba hindi ko malalaman na next week pa talagang flight mo? Ano? Hindi ka makasagot kasi totoo yung sinasabi ko? Oo, totoo. Wala rin naman point kung magsisinungaling pa ako. Wala ako sa airport. Nandiyan ka sa babae mo, di ba? Kailan mo pa ba ako niloloko, ha? Kailan pa kayo ng babae mo? 5 taon na. 5 taon? Ganong katagal na kayong magkarelasyon? Bart naman! Paano mo nagawa sa akin to? Mahal, pasensya ka na. Kinailangan ko lang kasing gawin to. Kailangan ko ng tulong niya para magkaroon ng trabaho sa Brunei. Tinulungan ka naman ng kaibigan mo, di ba? Ano pa yung tulong na sinasabi mo? Nagsinungaling ako sa'yo noon. Totoong tinulungan ako ng kaklase ko nung high school. Pero nabankrupt yung amo ko. Nagbawas na siya ng mga driver nila. At isa ako sa natanggal kasi ako lang naman yung Pinoy doon. Hindi ko na alam yung gagawin ko noon, mahal. Buti na lang, ipinakilala sa akin ng kaibigan ko si Angelica. Siya yung tumulong sa akin para magkaroon ng panibagong trabaho sa Brunei. Marami siyang kilala na makakatulong sa akin. Kaya may napasukan kagad ako noon. Kaya ba pati yung Angelica na yun, pinasukan mo na rin? Mahal naman. Intindihin mo naman ako. Para sa inyo rin naman itong ginagawa ko. Hindi ko lang talaga sinabi sa'yo na natanggal ako sa trabaho kasi ayoko ma-stress ka pa. Saka ayoko rin umuwi nang wala man lang sapat na ipon. Ngayong may ipon na tayo, hindi mo na kailangan makisama sa babae mo. Umuwi ka na rito. Mahal, hindi talaga pwede. Please naman, unawain mo naman ako ngayon. Anong gusto mong gawin ko, ha? Tanggapin na lang na may kahati ako sa'yo, ganun ba? Hindi naman magtatagal to, mahal. Pansamantala lang to. Ikaw pa rin yung mahal ko. Kayo pa rin yung pamilya ko. Kaya sana, pagbigyan mo na muna ako ngayon. Alam mo, hindi ko alam kung paano mo pa nasasabi sa akin yan ngayon. Hindi ka pumayag nung sinabi ko sa'yo na gusto kong magbuntis ulit. Tapos ngayon, malalaman ko na may kabit ka pala. Ano gusto mo maramdaman ko? Dapat ba hindi na lang ako masaktan kasi mahal mo naman kami ng mga anak mo? Niloko mo na nga ako eh. Huwag mo naman akong gawin tanga. Papadudot dahil sa galit ko ay napilitan si Bart na bumalik at ilaan sa amin ang natitira pa niyang 1 linggo dito sa Pilipinas. Harap-harapan niyang inamin ang naging affair nila ni Angelica. Kahit daw nasa Brunei siya ay madalas pa rin silang magkasama. Sobrang sakit noong nalaman ko lahat-lahat ng panluloko sa akin ng asawa ko. Kahit na sinabi niyang ginawa niya yon para sa amin, ay hindi ko pa rin matanggap na sa tinagal-tagal ng pagsasama namin ay matagal na rin pala niya akong niloloko. Pero kahit gaano kasakit ang ginawa niya, nagdesisyon ako na inihim yon sa mga anak namin. Nagpanggap kami na walang problema dahil ayokong maapektuhan sila. Lalo na't pareho pa silang nag-aaral. Isa pa, papadudot, ay masyado ring makiama ang 2 kong anak kaya hindi kaya ng puso ko na masira ang tingin nila sa papa nila. Tiniis ko ang lahat kahit na may choice naman akong kumawala na lamang sa relasyon namin. Sa madaling salita ay pumayag ako na may kahati ako sa asawa ko. Pumayag rin ako na magsama sila sa Brunei. Ang kapalit naman noon ay hindi nagkulang sa sustento sa amin si Bart. Palagi rin siyang tumatawag para kumustahin ang mga anak namin. Sa madaling salita ay walang nagbago sa amin. Kahit pa alam ko na may kabit siya, papadudot.
Nasaan ka ngayon? Nandito ako sa kwarto ko. Bakit hindi mo kasama ngayon yung babae mo? Hindi mo ba siya namimiss? Pwede bang wag na natin siya pag-usapan? Bakit hindi? Parte na rin naman siya ng buhay natin, di ba? Pinagsasabay mo kami kaya masanay ka ng palagi ko siyang binabanggit. Mahal naman. Kayo pa rin yung pamilya ko kahit nagsasama na kami ni Angelica. Nabuksan ko yung Facebook account mo at nabasa ko yung conversation yung dalawa. Akala ko ba, kailangan mo lang siya. Bakit may I love you ka na sa kanya? Umamin ka nga sa akin. Mahal mo na ba siya? Oo, mahal ko na rin si Angelica. Sa 5 taon na magkasama kami, imposible namang wala akong maramdaman. Kaya ba wala ka ng balak na hiwalayan siya? Wala naman ako sinasabing ganun. Ang ibig ko sabihin, hindi ganun kadali na hiwalayan siya gaya ng gusto mo. Isipin mo naman yung pinagsamahan natin. 22 years, Bart. Sasayangin mo lang yan para sa Angelica na yon. Wala naman kayong anak kaya wala kang responsibilidad sa kanya. Mas matagal mo akong nakasama. Isipin mo naman yun. Alam ko naman lahat ng yan at hindi ko rin nakakalimutan. Sinabi ko naman sa'yo, di ba? Mahal na mahal pa rin kita. Pero hindi pwedeng dalawa kaming mahal mo. Hindi pwedeng dalawa kami na inuuwian mo. Naiintindihan mo ba? Kaya darating pa rin ang araw na kakailanganin mong pumili sa amin. At alam mong hindi ako papayag na hindi kami yun. Kayo pa rin ang pipiliin ko, alam mo yun. Pero hindi ko pwedeng gawin yan ngayon kasi hindi pa nakakatapos yung mga anak natin. Anong ibig mong sabihin? Makikipagrelasyon ka sa ibang babaeng yun sa loob ng maraming taon? Sa gusto mong mangyari, imposibleng hindi ka makabuo ng pamilya sa kabit mo. Tapos kakalimutan mo na kami kasi may bago ka na. Sabihin mo na lang kung ayaw mo na talaga sa akin kasi maghahanap na rin ako ng iba. Mahal, huwag ka namang ganyan. Mahal na mahal kita. Huwag mo naman ako ipagpalit sa iba. Ang kapal naman ng mukha mong sabihin niya sa akin samantalang ikaw yung naunang mga liwa. Usas ang dumating. Hindi ko siya hinahanap kaya ibang kaso yun. Ah, ganon. Kaya tuwing may bagong darating, tatanggapin mo na lang. Si Angelica lang yung babae ko, okay? Wala nang iba. Dapat ba akong matuwa na wala nang iba? Lintik naman, Bart. Nagpapakamartir na nga ako rito para lang magmukha pa rin buo yung pamilya natin at hindi masira yung imahe mo. Tapos ganyan pa yung maririnig ko mula sa'yo. Ano bang gusto mong gawin ko para maniwala kang kayo pa rin ang pipiliin ko? Anakan mo ko. Yun lang ang gusto kong mangyari. Wala na akong pakialam kahit magsama kayo ni Angelica. Sige, payag na ako. Pagka-uwi ko ng Pilipinas, sisiguraduhin ko na magkakaanak ulit tayo. Tungkol naman sa sustento, kailangan mo ring dagdagan yon at hindi ka pwedeng pumalya. Wala tayong magiging problema pagdating sa sustento. Hindi ako magkukulang sa inyo. Mabuti kung ganun. Pero sana, wag mo na akong pilitin makipag-hiwalay kay Angelica. Hihiwalayan ko siya kapag natapos sa mga anak natin sa pag-aaral. Pero sa ngayon, magiging patas ako sa inyo. Papadudot batid ko na napakatanga ko sa naging desisyon ko. Pero handa na ako noong magpakababa para lamang hindi kami maghiwalay ni Bart. Hindi lang dahil mahal na mahal ko pa rin siya kundi dahil hindi ko kayang makita na pinagtatawanan ako ng ibang tao. Sa dahilang ipinagpalit ako ng asawa ko sa ibang babae sa kabila ng 22 years naming pagsasama. Kumapit pa rin ako sa relasyon namin dahil alam kong may nararamdaman pa sa akin si Bart. Yun na lamang kasi ang pinangahawakan ko, Papa Dudut. Binantaan ko lang siya na maghahanap din ako ng iba pero ang totoo ay hindi ko naman po talaga kayang gawin yon. Pero kung gugustuhin ko lang ay hindi naman po ako mahihirapan. Hindi naman sa pagyayabang ay madali lamang sa akin na magkaroon ng bagong partner. May nanliligaw po kasi sa akin noon. Navy po siya at may kaya sa buhay. Pero dahil loyal ako sa asawa ko ay hindi ko siya in-entertain. Papadudot dahil pinagbigyan ako ni Bart sa kagustuhan kong magkaroon ulit ng anak, ay nagpakamartir na naman ako sa kanya. Sa pagkakataong yon ay mas naging malala pa dahil kahit nakauwi na siya ng Pilipinas, ay pinapayagan ko pa siyang lumuwas ng Maynila para magkasama sila ni Angelica. Nang malaman ni nanay ang tungkol doon ay halos magwala siya sa sobrang galit. At sinabihan si Bart na huwag magpapakita sa kanya. Hindi rin nagustuhan ni nanay ang ginawa ko pero dahil sa pagmamahal niya sa akin, bilang anak ay dinamayan pa rin niya ako sa mga kagagahan ko, Papa Dudut.
Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot na buntis ako ni Bart bago siya bumalik sa Brunei. Nakumpirma ko yon matapos kong mag-PT at magpatingin sa OB. Nagpa siya akong hindi na muna sabihin sa asawa ko ang tungkol doon hanggat hindi pa lumalaki ang tiyan ko. Naunang makaalam si nanay at ang mga anak ko pero sinabihan ko sila na huwag munang babanggitin kay Bart. Akala naman ng mga anak ko ay ginawa ko yon para isorpresa ang tatay nila kaya na-excite pa sila nang sabihin ko yon. Ang hindi nila alam ay plano kong gamitin ang pagbubuntis ko para makasama na talaga ng pagmatagalan ng asawa ko. Sa madaling salita ay gusto ko na siyang pauwiin ng mga panahong yon. Akala ko kasi noon kapag naibigay na sa akin ni Bart ang gusto ko ay makakampante na rin ako. Pero tuwing naiisip kong mas madalas silang magkasama ni Angelica ay nagngingit-ngit ang kalooban ko, Papadudot. Parang gusto ko na lamang bawiin si Bart at pilitin ng makipaghiwalay sa kabit niya. Sa ikapitong buwan ng pagbubuntis ko ay saka pa lang ako nagpasyang sabihin kay Bart ang tungkol doon. Excited pa naman akong ibalita yon sa kanya pero naunahan kaagad niya ako sa ibabalita niya, Papadudot. Anong sinabi mo? Tama ba yung narinig ko? Buntis si Angelica? Oo, mahal. Kahapon ko lang nalaman. 3 buwan na raw. Hindi siya pwedeng mabuntis. Alam ko magagalit ka pero mahal, nandito na to eh. Hindi naman kaya ng konsensya ko kung ipalalaglag namin yung bata. Saka gusto na rin ni Angelica na magkaanak na kami. Tapos ano? Kasal na yung susunod niyang hihilingin sa'yo. Ang kapal naman ng mukha ng babaeng yan. Ganun na nga yung gusto niya mangyari. Gusto niya na magpakasal kami. Hindi ako papayag. Alam ko, hindi naman ako magpapakasal sa kanya. Pwede naman ako magdahilan na lang sa kanya na hindi basta-basta ang proseso ng annulment. Kung sasabihin mo yan sa kanya, parang pinaaasa mo pa siya. Ipakausap mo siya sa akin. Baka kailangan mo na ipamukha sa kanya kung anong lugar niya sa buhay mo. Hindi naman mangyayari yun eh. Sinabi mo rin sa akin noon na kami yung pipiliin mo, pero anong ginawa mo, ha? Binigyan mo pa siya ng dahilan para italikan niya. Binuntis mo pa. Huwag ka na magalit, please. May usapan naman tayo, di ba? Nabubuntisin kita para magkaroon ka na ulit ng aalagaan. Hayaan mo pagbalik ko. Malapit na akong mga anak, Bart. Anong ibig mo sabihin? Buntis ka rin? May mga anak bang hindi buntis? Pero bakit ngayon mo lang sinabi sa akin? Kasi gusto ka naming isorpresa ng mga bata. Pero wala eh. Sa ganitong pagkakataon mo pa nalaman, inunahan mo ko kaagad ng balitang na buntis mo na yung kabit mo. Pasensya ka na. Kung alam ko lang. Kung alam mo lang ano, may gagawin ka ba para mapasaya ako ngayon? Ano bang gusto mo, mahal? Hiwalayin mo si Angelica. Pero. Wala nang pero. Ang tagal ko nang nagtiis na may kahati sa'yo. Hiwalayan mo siya kung gusto mo pang makasama yung bago nating anak. Pwede bang saka na lang kapag nanganak na siya? Baka kasi kung ano pa maisipan niyang gawin kapag ngayon pa ako nakipag-iwalay sa kanya. Kawawa naman kung madadamay pa yung inosenteng bata. Siguraduhin mo lang natutuparin mo na yan, Bart. Kasi kung hindi, mapipilitan talaga ako na ilayo sa'yo tong anak mo. Pangako, totoo na to. Kamusta pala yung baby natin? Nakakapagpa-check up ka ba? Sinong kasama mo sa pagpunta sa doktor? Si nanay. Siya naman talaga nag-aasikaso sa akin noon pa. Kunwari ka pang hindi mo alam. Pasensya ka na kung wala na naman ako sa tabi mo. Sanay na ako. Kaya hindi mo na kailangang humingi ng pasensya. Lalaki ba yung anak natin? Oo. Talaga? May naisip ka na ba ipapangalan sa kanya? Wala pa. Pwede bang ako na lang magpangalan sa kanya? Hindi mo na kailangang hilingin sa akin yan kasi ikaw naman yung ama nitong dinadala ko. Sige, mag-iisip ako na ipapangalan sa bunso natin. Sana pag-isipan mo rin yung pag-uwi mo rito sa panganganak ko. Mahal, alam mo naman na hindi ako basta-basta makakauwi, hindi ba? Baka naman ayaw mo lang talaga. Yan ka na naman eh. Basta, titingnan ko. Pero kung sakaling hindi ako makakauwi, pahingi ako ng mga picture ni baby pagkapanganak mo sa kanya. Kahit yun lang, mahal. Papadudot, alam naman ni Angelica na kasal kami ni Bart pero hindi ko maintindihan kung bakit hinihiling pa niya na pakasalan siya ng asawa ko. Pero kahit na ano pang gawin niya ay hindi ako papayag na maghiwalay kami ni Bart.
Pinangahawakan ko ang kasal namin at malaki ang laban ko hanggat hindi pa ako hinihiwalayan ng asawa ko. Sa galit ko noon ay gumawa ako ng paraan para makausap si Angelica. Dahil pareho lang naman kaming nasa Pilipinas, kung tutuusin ay pwede ko siyang puntahan pero dahil malaki na ang tiyan ko ay may hirapan na akong magbiyahe. Nagkaroon kami ni Angelica ng mainit na sagutan. Hindi ako nagpatalo sa kanya dahil ako ang legal at ipinamukha kong kabit lamang siya ng asawa ko. Doon na siya nagwala at aksidente niyang nasaktan ang sarili niya. Papadudot sa kasamaang palad ay nakunan po si Angelica. Hindi ko naman ginusto ang mga nangyaring yon sa kanya at aaminin ko na naawa ako sa kanya dahil sa mga nangyari. Pero medyo nakahinga rin ako ng maluwag dahil wala na siyang hahabulin sa asawa ko. Papatudod sa pagkawala ng ipinagbubuntis ni Angelica, akala ko noon ay tuluyan na siyang hihiwalayan ni Bart. Pero hindi po ganon ang nangyari. Anong sinabi ko sa'yo? Nung una pa lang, sinabihan na kitang niloloko ka ng asawa mo pero ayaw mo maniwala. Ipinagtatanggol mo pa siya. O tapos ngayon ano? Ginawa ka lang niyang tanga. Oo na po, Nay. Tanga na ako kung tanga pero mahal na mahal ko po si Bart. Ama pa rin siya ng mga anak ko. Ama siya ng batang nasa sinapupunan ko ngayon. Kaya hindi ako papayag na maghihiwalay kami dahil sa Angelica na yun. Ako lang dapat yung mahal niya, Nay. Ako lang. Kahit hindi ka pumayag na maghiwalay kayo, kung hindi ka na kayang panindigan ng asawa mo, wala na ring silbi ang pagpapakamartir mo. Ano bang kailangan kong gawin para matauhan ka? Masyado mo nang ibinabal ang sarili mo para lang sa isang manlolokong asawa? Pero Nay, kahit naman niloko niya ako, hindi pa rin niya kami pinabayaan. Mahal niya pa rin ako. Tanga! Hindi na pagmamahal yung ginagawa niya sa'yo. Pinaglalaroan ka na lang ni Bart. Alam ko po, Nay. Alam ko po. Pero tiniis ko na ang lahat para sa mga bata. Ayoko malaman nila na hindi na kami maayos na papa nila. Ayoko ring malaman na may ibang babae si Bart kasi baka mawala yung respeto nila sa kanya. Narinig mo ba yung sarili mo? Helen naman! Kaya ka biniyayaan ng utak para gamitin mo sa mga desisyon mo sa buhay at hindi para magpakatanga lang sa isang lalaki. Kung ako yung mga anak mo, kapag nalaman kong ganyan kakamartir, baka mawalan na rin ako ng respeto sa'yo. Hindi na kasi pagmamahal ang tawag sa ginagawa mo. Isang malaking kagagahan. Naiintindihan mo ba? Pero Nay, wala kasi kayo sa posisyon ko kaya nasasabi niyo yan. Hindi ko gugustuhin malagay sa posisyon mo. At kung sakali man, hindi ko hahayaan yung asawa ko na mga bet habang kasal pa kami. May anak din naman po kayo. Bakit hindi niyo ako maintindihan? Alam ko, pero matino yung tatay mo. At ikaw, malalaki na yung mga anak mo. Hindi na sila mga pasleta, hindi pa kaya umunawa ng sitwasyon. Kung sasabihin mo sa kanila yung totoo, hindi mo na kailangan magtiis sa asawa mo. Kung hihiwalayan ko siya, mas mapapadali lang sa kanilang lahat. Ayoko siyang hiwalayan, hindi lang dahil sa mahal ko pa siya, kundi dahil ayoko maging masaya sila ng kabit niya. Hindi ko ibibigay yung gusto nila, Nay. Niloko na nga nila ako, tapos bibigyan ko pa sila ng dahilan para maging masayang pamilya. Kahit anong pilit ng babaeng yun na makuha yung asawa ko, latak pa rin lahat ng mapupunta sa kanya kasi ako yung legal na asawa. Hindi naman tatagal yung pagsasama nila kung hindi mo hinayaan. Imbis na kastiguhin mo yung asawa mo, nagpabuntis ka pa ulit? Paano kung tuluyan ka na niyang iwan, ha? Sino nga ako sa bata? Hindi niya po gagawin yun. Kahit nagawa niya mga bet, mahal na mahal pa rin niya yung mga bata. Baka naman sila na lang talaga yung habol sa'yo ng asawa mo. Pero ang totoo, kating-kati na siyang hiwalayan ka at natatakot lang siya sa pwede mong gawin. Uulitin ko, Nay. Mahal ako ng asawa ko, kaya huwag yun ang ipilit yung sinasabi niyo. Sige, bahala ka sa gusto mong isipin. Total, sarado naman yung isip mo. Lahat ng sasabihin ko, hindi mo rin naman tatanggapin. Kahit ano pang sabihin niyo, hindi ko siya hihiwalayan. Papadudod sa kabila ng mga nangyari kay Angelica ay nakumpirma kong nagsasama pa rin sila ni Bart at wala talaga siyang balak na hiwalayan nito.
Hindi nga nagtagal ay hiniling na rin niya Papa Dudut na maghiwalay kami. Tama si nanay. Mga bata na lang talaga ang habol sa akin ng asawa ko. Nangako naman siya na hindi siya magkukulang sa suporta niya sa mga bata. Lalo na sa batang nasa sinapupunan ko sa ngayon. Humihiling siya ng annulment at willing daw gumastos si Angelica para doon. Pero hindi ako pumayag. Hinayaan ko silang magsama gaya ng gusto nila pero hindi ko hinayaang mawala sa akin ang titulo bilang legal na asawa. Batid kong mas lalo ko lang ginagawang komplikado ang sitwasyon namin. Pero ayoko magmukhang talunan kay Angelica. Kaya nangako ako na hanggat nabubuhay ako ay mananatili pa rin siyang kabit ng asawa ko. Hanggang sa ngayon ay hindi pa rin alam ng mga anak ko na sira na ang relasyon namin ng tatay nila. Kaya gusto ko sanang samantalahin ang pagkakataong ito para makahingi ng payo sa mga tagapakinig ng inyong programa Papa Dudut. Kung dapat ko pa bang sabihin sa mga anak ko na gusto ko nang makipaghiwalay or gusto nang makipaghiwalay sa akin ng papa nila. At kung tama ba na hindi ko hiwalayan si Bart kahit desidido na siyang sumama sa kabit niyang si Angelica. Sa ngayon ay hanggang dito na lamang po muna Papa Dudut ang kwentong ibabahagi ko at maraming salamat po sa pagbabahagi nito Papa Dudut at gayon din sa lahat ng bumubuo ng Barangay LS. God bless and more power sa inyong programa. Ang inyong forever kapuso at ka-barangay, Helen. Dear Papa Dudut, may kasabihan na kapag maiksi ang kumot ay matutong mamaluktot. Ibig sabihin magtipid tayo at maging simple sa pamumuhay na naaayon sa ating kakayahang kumita ng pera. Kaya nga siguro binigyan ako ng mga alias na kuripot, barat at makunat ng pamilya at kaibigan ko. Dahil noong mga panahon na kaya ko nang kumita ng mas malaki kaysa sa dati ay mas pinipili ko pa rin hindi gumastos ng husto. Bago ang lahat ay tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Joy Bell, 31 years old at nagtatrabaho sa isang private company sa Mandaluyong bilang account executive. Pero nag-aahente rin ako ng bahay at lupa bilang part-time. Noong bata pa lamang ako ay business-minded na talaga ako. Bilang panganay sa 5 magkakapatid, ako ang katulong ng nanay sa pagbebenta ng mga kakanin tulad ng sapin-sapin, biko, kalamay, ube, halaya, puto at kutsinta sa palengke. Kulang kasi sa pang-araw-araw naming gastusin ang sinasahod ni tatay bilang pahinante. Habang lumalaki, nakikita ko kung paano kami tinitipid ni nanay. Halimbawa na lang doon ay yung mga damit namin at gamit na pinamamana sa mga nakababatang kapatid para hindi na bumili pa ng bago. Ako naman bilang panganay ay madalas gamit at damit ng mga pinsan namin ang ginagamit at sinusuot ko. Wala namang problema doon. Lalo't alam namin ang estado ng pamumuhay namin noong araw. Maswerte na lamang kami kasi hindi namin kailangang mamalimos sa kalsada para lamang may pangkain. Dahil masipag naman ang mga magulang namin. Ang mga karanasan kong yon sa buhay ang nagturo sa akin na maging kuripot habang nagsusumikap ng husto sa pagtatrabaho upang makapag-ipon. Meron kasi akong pangarap na makabili ng sarili kong bahay at lupa. Kaya lang ay mukhang nasobrahan naman ako sa sipag at dedikasyon dahil naabuso ko ang aking katawan. Kumusta ka naman ngayon, Insan? Okay lang. Masaya kasi nag-clear na yung chest x-ray ko after 6 months ng gamutan. Grabe ka ba ko nun? Ha? Bakit naman? Siyempre, nung una nakitaan pa nung parang white spot yung lungs ko.
Yun yung nakita bago ko nalaman na may TB ako. Pero yung mga white spots na nakita sa x-ray mo, ayos lang ba yun? Sabi sa akin normal lang daw yun kasi parang may sugat pa yung baga ko dahil nga nagka-TB ako. Eh anong ginawa? Pinaulit lang yung x-ray. Pero sa ibang anggulo naman tinignan. Apiculordotic view tawag doon. Tapos lumabas sa result no na okay na, clear na. Oo, ibig sabihin magaling na ako. Ay, salamat naman! Grabe ka naman kasi sa sarili mo nito mga nakaraang taon kung todo trabaho. Kayod kalabaw na akala mo naman may anak na sandusena. Oo nga eh. Nagagamot naman talaga yung sakit ko lalo sa panahon natin ngayon na may libre ng maintenance sa TB for 6 months sa mga health center. Pero ayun nga, dapat di pa rin pabayaan. Kasi yung sa akin inignore ko yung mga simptomas kaya lumala tuloy. Ay, grabe. Hindi ko makakalimutan yung tumawag sa akin si tita para sabihin dinala ka nila sa ospital. Parang di ka na raw makahinga noon. Sa sobrang worried ko sa'yo kahit takot ako sa mga paputok, sinuong ko yung kalsada papunta sa sakayan ng tricycle para makapagpahatid sa ospital na pinagdalan sa'yo. Thank you, Insan. Pero sana pinagpabukas na lang ni nanay yung pagbabalita sa inyo. Feeling ko tuloy nasira ako yung New Year celebration nyo. Hindi, no? Tsaka, paano kung huli na pala yung lahat kung pinagpabukas pa ni tita ang pagsasabi? Sa bagay, hindi na rin ako talaga makahinga nun sa sobrang ubo ko. Second life ko na to. Akala ko katapusan ko na eh, buti na lang hindi pa. Hindi pa talaga. Mabubuhay ka pa ng matagal at magkaka-love life. Oh, bakit naman nasingit yung love life na yan? Wala lang. Naisip ko lang na 30 years old ka na. And since sabi mo nga na second life mo na to, aside sa pagdadahan-dahan sa trabaho, bakit hindi mo na rin kaya subukang mag-love life? Masarap ma-in love Kasama kaya yun sa basic need ng human being. Anong kasama sa basic need? Imbento ka. Joke lang. Pero ang sa akin lang naman, tagal mo na rin sinantabi yung love life mo, makapag-focus ka lang sa trabaho. Baka panahon na para sumubok ka naman ng ibang bagay. Diyan mo simulang i-enjoy yung buhay. Love life talaga suggestion mo? Hindi pwedeng travel? Or subukan ko mag-enroll sa pangarap kong baking class? Ay, tsaka ano yun? Masarap din mag-travel with Joa Bells, no? Kaya unahin mo yun kasi essentials yun. Go ka na! Depende, kapag sinipag ako, mas focus ako ngayon sa sarili ko lalo na nagre-recover pa lang ako sa sakit ko. Okay, basta isihan mo lang Huwag ka na ulit masyadong gigil sa pagtatrabaho to the point na pati sarili mo napapabayaan mo na. Alalahanin mo na hindi ka na bumabata. Oo na. Kaya nga mag-love life ka na. Ewan ko sa'yo, masingit mo lang talaga eh. Sige na, para naman makapag-double date na tayo with the love of my life. Eh, ang corny. Kaya ayoko niyan eh. Sobra ka naman. O siya, wag ka na magtampo. Kumain na lang tayo sa labas since nandito ka na rin at para celebration na rin sa paggaling ko. Libre ko. Yan ang gusto ko sa'yo. Papadudot, hindi ko talaga makakalimutan ang karanasan ko noong nagkasakit ako ng pulmonary tuberculosis. Sakto pa talagang magpapalit ang taon ng 2023 nang nagdesisyon na akong magpa-ospital. Malala na kasi ang ubo ko noon at mabilis na rin akong mapagod. Pero binaliwala ko lamang yon dahil akala ko ay lilipas din pag nainuman ng gamot. Nang mga panahong yon ay rumaraket ako ng editing ng tarpaulin sa shop ng kaibigan ko. Kinulang kasi sila ng tao at saktong may alam naman ako kahit papaano. Kaya imbes na magpahinga sa mga araw na wala akong pasok, ay abala ako sa pag-i-edit. Nagkataon na nasa bahay ako nila nanay para mag-celebrate nga ng bagong taon. Noong nadala na ako sa ospital, doon nga nalaman ang kondisyon ko. Ilang araw din akong na-isolate at nagtuloy-tuloy ang gamutan sa loob ng 6 na buwan. At sa awa ng Diyos, gumaling naman ako at yun na talaga ang masasabi kong second life ko. Kaya nga pinag-isipan ko ng mabuti lahat ng mga sinabi sa akin ni Alisa tungkol sa pagdadahan-dahan sa buhay. Yung tipong wag ko raw sagarin ang ligtas points at wag kong masyadong sipagan lalo na sa sakit ko lang mapupunta ang perang pinaghirapan ko.
Totoo din naman yon kasi noong gumaling ako ay naging health conscious na ako. Umabot pa nga sa puntong nagkaroon ako ng health scare kaya kinailangan ko ng kumonsulta sa psychiatrist. Buti na lamang at hindi na yon saklaw ng gastusin ko dahil may HMO naman kami sa opisina. Pero dahil sa mga karanasan kong yon, ay napag-isip-isip ko nga na dahan-dahanin muna ang lahat. At doon ko nabigyan ng panahon ng pagla-love life nang makilala ko si Miko Papadudut. Wow! Ang ganda naman sa restaurant na to. Saan mo to nahanap? Sa social media lang din. Mahilig kasi ako mag-Facebook tapos nakita ko to. Naisip ko perfect place sa date natin. Naks naman. In fairness, na-impress ako lalo first time ko palang makikipag-date. Talaga? Oh, Ibig sabihin wala ka pang naging boyfriend? wala pa. Ikaw ba? May naging girlfriend na ako noon pero matagal na yon. Gaano katagal? 9 years ago, mga ganon. Wow, ang tagal na nga. Ilang taon naman kayo nung dati mong girlfriend? 2 taon. Naghiwalay lang kami kasi nag-cheat siya. Ay talaga? Ang lungkot naman nun. Oo, pero nakamove on na ako. Gaano ka katagal bago naka-move on? 1 to 2 years din? Matagal din pala. Oo, pero mas nag-focus na lang ako sa trabaho noon para di ko na masyadong naiisip. Pero sandali nga, bakit ba dati kong love life pinag-uusapan natin? Wala lang. Curious lang naman ako since NBSB ako. So wala akong may share sa'yo. NBSB ka lang, pero sigurado nagka-crush ka na rin doon sa isang lalaki. Hindi rin. Wala talaga, as in. Kahit mga K-pop idols, hindi mo pinapangarap na mapakasalan? Hindi no. Eh anong pinagkakaabalahan mo nun? Trabaho at mag-ipon ng pera. Hanggang ngayon naman eh. Ah, kaya naman pala. Workaholic ka pala. Oo, kaso lang nagkasakit ako ng malala nitong taon lang din. Buti gumaling na ako tapos na-realize ko na what if baguhin ko naman yung approach ko sa buhay? Yan bang tipong wag ako masyado magpakasubsob sa pagtatrabaho? Kasi habang buhay naman natin gagawin yun eh. Tsaka pinarealize rin sa akin ng pinsan ko na i-enjoy ko naman daw ang buhay. Tama rin naman. Para sa akin, second life ko na to. Kaya sinabi ko sa sarili ko na sige, pagbibigyan ko na yung puso ko na makipagrelasyon. Ah, kung ganun pag naging okay pala tong first date natin eh, may chance na maulit-ulit at maging tayo? Oo naman, bakit hindi? Sa nakikita ko naman sa'yo, okay ka. Pero syempre ayoko naman magmadali dahil mahirap na magkamali. Sana hindi ka na-offend. Hindi naman. Tama na bantayan mo yung puso mo, lalo na unang beses mo palang magkaka-boyfriend. Sana lang, ako na yon. Kaya nga gawin mo lahat para ma-impress mo ko. Siyempre. Pero ano bang tipo mo sa isang lalaki? Actually, mataas talaga ang standard ko eh. Pero sabi sa akin ng pinsan ko na napaka-unrealistic daw ng mga bagay na gusto ko. Kaya sabi ko okay na sa akin basta matino, masipag, mahal ako at may respeto. Ikaw ba? Anong tipo mo sa isang babae? Katulad ng mga sinabi mo. Tsaka syempre yung maunawain at susuportahan ako sa mga desisyon ko sa buhay. Ah, okay. Pero sa ngayon wag na muna natin i-pressure ang mga sarili natin. Mag-date na lang muna tayo na walang ini-expect sa isa't isa para ma-enjoy natin yung araw na to. Naniniwala ako na importante pa rin na maging totoo tayo sa isa't isa kung ano man ang kahinatnan ng date natin. Totoo yan. Mahirap yung napipilitan lang tayo. Papadudot dahil sa mga mas nag-focus ako noon sa pag-aaral at pag-iipon noong nagkatrabaho na ako ay aminado kong hindi ko na nabigyan ng panahon ang pagla-love life ko. Sa edad kong 30 years old ay wala pa akong naging boyfriend o nakadate man lang. At kahit na madalas akong bugawin ng mga pinsang ko sa kung sino-sinong lalaki, mas matatag ang pag-ayaw kong pumasok sa isang relasyon. Dahil para sa akin ay sagaba lamang yon sa pagtupad ko ng mga pangarap ko sa buhay. Kaya lang iba rin pala sa pakiramdam kapag merong nagpapakilig sa'yo. At lahat yon ay nagawa ni Miko nang magkakilala kami sa isang dating app. Hindi ko talaga intensyon na mag-install noon. Si Alisa ang naglagay noon sa phone ko at nag-set up ng display profile at information ko.
Tapos pagkalipas ng ilang araw ay na-curious ako kung ano nga ba ang meron doon hanggang sa naisipan ko ngang subukan. Nung una ay pagkakaibigan lang ang habol ko. Yun bang tamang may makausap lamang kaya lang ay nagbago ang lahat. Noong makilala ko si Miko. Naging masaya ako sa unang date namin kaya nasundan pa yon ng pangalawa, pangatlo at marami pa ang sumunod. Habang tumatagal ay mas nakilala ko siya. Katulad ko, isa rin siyang breadwinner, Papa Dudut, at siyang sumusuporta pati na rin sa kanyang lolo at lola. Bagay na nagustuhan ko sa kanya, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, nagtatrabaho si Miko bilang machine operator sa isang factory sa Pasig. Masipag siya, talaga namang loyal sa naturang kumpanya dahil nandun na siya for 15 years. Machine operator din kasi ang tatay niya dahil mahirap lang din sila noong araw. Kagaya namin ay pinili na lamang niyang magtrabaho kesa mag-aral. 19 years old lamang siya nang magsimulang kumita ng pera. Sakto kakagraduate lamang niya noon sa high school. Bali 34 years old na siya noong nagkakilala kami. Nakakatawa na noong una ay isa sa mga rason kung bakit ayoko makipagkilala sa mga lalaki ay dahil mataas ang standard ko. Gusto ko yung katulad kong nakapagtapos ng kolehiyo at mas mataas sa akin ang sweldo. Pero totoo pala, na kapag tinamaan ka na ng pana ni Cupido ay maisasantabi mo ang mga standard mo na yon para sa isang tao. Nang tumagal ay mas nakilala ko ng husto si Miko. Lalo akong humanga sa kanyang sipag at dedikasyon na tulungan ang kanyang pamilya. Masasabi ko na nakikita ko ang sarili ko sa kanya kaya naman mas naging malapit ang loob namin sa isa't isa. Naging magkaramay kami sa lahat ng bagay at aspeto ng buhay, personal man o pinansyal. Naging kami at makalipas ang 2 buwan ay tinulungan ko si Miko na kumita ng extra income sa pamamagitan ng pagsama sa kanya sa racket ko. Kaya lang bigla namang nagkaroon ng problema. Sabihin na hindi mo pa nai-edit. Hindi mo ginawa? Ganon? Oo, busy pa ako. Anong busy? Tinanong kita kung kaya mong gawin yun. Umuo ka tapos hindi mo pala nagawa. Kaya ko naman pero hindi ko pala nga ginagawa. Bakit hindi? Kailangan na ng customer natin yung tarpaulin nila. Bakit ka ba sumisigaw? Pwede mo naman ako kausapin ng mahinahon ah. Paano kita kakausapin ng mahinahon? Hinahanap na nga sa akin yung pinagawa ko sa'yo. Kala ko naman kasi nagawa mo na hindi pa pala. Ako naman si tanga masyado nagtiwala sa'yo. Sobra ka naman makapagsalita, busy pa nga ako, di ba? Hindi ba makakapaghintay yung pinagagawa mo? Kung gusto pala nilang rush, sana sila na lang nag-edit para ipapaprint na lang nila. Kaya nga nagpagawa sa atin yung customer kasi hindi sila marunong, di ba? Tsaka bakit mo nirarasonan ng ganyan ni alam mo sa sarili mo na ikaw ang nagkulang? Kung alam ko lang na ganyan ka pala magtrabaho, sana hindi na kita binigyan ng racket. Pahamak ka eh. Grabe ka naman magsalita. Grabe na kung grabe pero totoo naman eh. Ay! Sabi sa akin ng kaibigan ko nagalit daw yung customer dahil nag-expect sila na makukuha na nila yung pinagagawa nila. Eh syempre, sa akin binigay ng kaibigan ko yung trabaho kaya sinong masasabol sa ating dalawa? Eh di ako! Ang bihira ka naman! Hindi ako nagkulang sa mga trabaho ko nun sa kanya tapos ikaw lang pala magpapahamak sa akin. Sorry na babe, hindi ko naman sinasadya eh. Hindi sinasadya eh, hindi mo lang talaga sineryoso yung ginagawa natin. Sineryoso ko naman. At nagpapasalamat ako na binigyan mo ko ng racket. Naisip ko na kailangan mo ng extra income. Naniwala ako sa kakayahan mo pero parang nagbago na ang isip ko. Kaya nga sorry na. Hindi na mababalik na sorry mo yung nasira mo credibility ko sa trabaho. Sorry na nga. Wala namang perpekto eh. Walang perpekto mo mukha mo. Babe naman. Huwag mo akong tawagin babe. Naaalibadbaran ako sa'yo. Mag-aaway na lang ba tayo buong araw? Kung oo, sayang naman yung pinunta ko rito sa apartment mo. Sino ba kasing may sabi sa'yo na pumunta ka rito? Sabi ko nga, wala. O ano pang hinihintay mo? Malis ka na. Nawala na ako sa mood. Joybell naman. Ayaw
Naiinis pa rin ako sa'yo. Nagsorry na ako, di ba? Ano gagawin ko sa sorry mo? Hindi ba pwedeng isang tabi na lang muna natin yung nangyari? At bakit natin gagawin yon? Kasi may mas importante tayong gagawin kesa dyan. Tinamay mo pa ako marami akong trabaho. Babe naman. Tsaka na lang yung mga trabaho na yan, pwede ba? Pakinggan mo muna ako. Ano ba yun? Dalihan mo na nga. Sorry ulit kung hindi ko nagawa yung pinagagawa mo sa akin. Sorry kung nasira ko credibility mo sa trabaho. Pero di ko naman yung sinadya. Alam ko may kasalanan din ako dahil naging busy ako. Pero naging busy lang naman ako kasi may hinanap akong bagay na gusto kong ibigay sa'yo ngayong araw. Teka, kukunin ko lang sa bulsa ko yung kahon. Ano yan? Eto, nakita ko na. Bakit ka nakaluhod, Miko? Anong ibig sabihin? Will you marry me, Joybell? Papadudot na tameme talaga ako nang mag-propose ng kasal sa akin si Miko. Pero imbes na matuwa o ma-excite dahil sa ginawa niya ay natabunan yon ng pagkainis ko lalo na sa ginawa niya. Ewan, bigla ko na lang din kasing naalala. Lumabas na mas importante sa akin ang deadline na mga ini-edit naming tarpaulin at banner kaya naman aminado kong hindi ko na-appreciate ang proposal niya. Sa kabilang banda ay nakonsensya naman ako sa inasal at sinabi ko sa boyfriend ko. Bukod doon ay nag-no rin kasi ako. Ilang araw din kaming nagkatampuhan ni Miko hanggang sa ako na ang sumuyo sa kanya at nakipagbate. Sa huli naging maayos din kami at noong muli niyang inulit ang proposal niya sa akin ay naisip kong tumanggi ulit dahil hindi pa ako handang magpakasal sa kanya. Pero baka mag-away na naman kami kaya tinanggap ko na lamang. Masayang masaya si Miko ng mga panahong yon at aminado naman akong nahawaan na lamang niya ako ng kasiyahan niya. Noong tinanong ako ni Miko kung gusto ko bang ikasal sa simbahan ay sinabi ko na ayos lang sa akin na sa huwes na lang para tipid. Pero ayaw niya dahil minsan lang naman daw kaming ikakasal kaya hinayaan ko na lamang siya sa gusto niyang mangyari. Bale share kami sa mga gastusin since may ipo naman ako. Pero sinabi ni Miko na siya na lang ang gagastos para sa kasal namin. Plano niyang ikasal kami sa March 2024 pero sumapit na lang ang petsang yon ng taon ay hindi pa rin natutuloy ang kasal namin. Doon na inamin sa akin ni Miko na wala pa siyang ipon. Pero gusto na raw niyang magpakasal. Kaya naman nangutang muna siya sa akin. Nung una, alanganin ako dahil pera yon at hindi rin naman maliit na halaga ang hihiramin niya. Pero nangako si Miko na babayaran na lamang niya ako at syempre mahal ko kaya pumayag ako. Umabot din ng 350,000 ang nagastos sa kasal namin. Dahil sa bongga ng setup at dami ng mga bisita na majority ay ang kanya. Kaya lang pagkalipas ng isang buwan ay nag-resign si Miko sa trabaho niya, papadudot. Anong sabi mo? Wala ka ng trabaho? Oo, Bakit umalis ka sa trabaho mo? gusto ko naman magpahinga. Pagod na ako sa pagkatrabaho. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Bakit ngayon lang kung kailan patapos na yung rendering period mo? Alam ko tututol ka. Pero kalmahan mo lang dahil plano ko lang naman magpahinga ng isang buwan. May ino-offer na trabaho yung kaibigan ko. Papatusin ko na yon kasi mas malaki naman sweldo kaysa sa dati kong trabaho. Anong trabaho yun? Sa call center daw. Pero dapat sinabi mo pa rin sa akin yung plano mong pagre-resign. Hindi nga ikaw na lang basta-basta yung nagdedesisyon. Baka nakakalimutan mo mag-asawa na tayo. Hindi ko nakakalimutan yon pero di ka ba nakinig? Kapag sinabi ko malamang tututol ka kasi gusto mo may trabaho tayong dalawa. Aba dapat lang naman talaga, di ba? Sa lagay ako lang yung magtatrabaho sa atin. Hindi ka ba nakakaintindi? Magpapahinga lang ako ng isang buwan tapos magkatrabaho uli ako. Hindi naman ako magiging palamunin kung yan ang iniisip mo. Hindi naman yun ang ibig kong sabihin eh. Parang ganun na rin yun sa tono ng pananalita mo. Sorry na.
Nagulat lang kasi ako sa pagre-resign mo. Kung iniisip mo na baka hindi kita mabayaran dun sa utang ko na ginamit sa kasal natin, kalmahan mo lang dahil babayaran kita. Kaya lang hindi isang bagsakan, syempre. Alam ko namang hindi isang bagsakan, pero may paggagamitan din ako sa pera na yun. Ipon ko yun eh. Alam kong ipon mo yon, kaya nga babayaran ko rin, di ba? Wag mo lang ako madaliin kasi napapagod din ako. Ay! Tingnan mo tong tao na to. Kung umasta, akala mo hindi niya asawa kausap niya. Bakit ba? Puro ka kasi pera. Nagmumukha ka ng pera. Hindi mo na naisip yung mararamdaman ko. Ako pa talaga yung mukhang pera? Eh sa hindi yan yung ina-expect ko na gagawin mo pagkatapos ng kasal natin. Tapos sasabihin mo hindi ko iniisip ang mararamdaman mo? Sino kaya sa atin yung hindi nagsabi na magre-resign siya sa trabaho niya? Diba ikaw? Oo na. Ako na. Ikaw naman talaga eh. Nabubwisit na talaga ako sa relasyon na to, ha? Ikaw pa talaga may ganang mabwisit. Tinanong mo ba ako kung masaya pa ako sa relasyon natin? Hindi na rin, no? Ikaw naman yung nauna eh. Kung umasta ka, akala mo naman naghihirap na tayo. May makakain pa naman tayo para sa kaalaman mo. Hindi naman yung tungkol dun. Oh? Ano nga? Basta, hindi mo rin naman ako maintindihan eh. Hindi raw. Pero naiintindihan ko na minamaliit mo ko. Saan naman ang galing yan? Pakiramdam ko lang. Palibhasa, malaki sinusweldo mo kaysa sa akin kaya ganyan mo ko tratuhin. Hindi yun ganon kaya wag ka mag-imbento. Sus! Kung alam ko lang talaga na susumbatan mo ko lalo ngayon na wala akong trabaho at nakikitira rito sa apartment mo. Hindi kita sinusumbatan at hindi ka nakikitira rito. Mag-asawa na tayo, di ba? Mag-asawa nga, pero parang hindi naman ganun pinaparamdam mo sa akin. Buti pa alis na muna ako. Oy, teka! Saan ka pupunta? Kina nanay, tulungan ko raw si tatay sa pag-aayos ng tubo ng tubig nila. Doon na lang muna ako, para may pakinabang naman ako sa mundo. Papadudot, alam kong para kaming bata na nag-away ni Miko ng araw na yon. Pero hindi ko na rin kasi napigilan ang nararamdaman ko. Magkahalong tampo at inisyon na sumabog na lamang nang mag-decide siya na umalis sa pinagtatrabahuhan niya nang hindi ipinapaalam sa akin. Tulad nga ng sinabi ko, hindi na lamang kami magkasintahan dahil mag-asawa na kami. Bukod doon ay frustrated din ako sa perang inutang niya na hindi nga niya agad mababayaran. Dahil wala nang trabaho ang mister ko na mga panahong yon, ako na ang sumalo sa responsibilidad niya sa kanyang pamilya. Ako ang nagpapadala ng pera sa kanila para may pambili ng pagkain at pambayad ng bills. Nangako naman sa akin si Miko na maghahanap ng pagkakakitaan. Pero napansin ko na lamang na wala naman siyang ginagawang effort para magkatrabaho. Hindi rin natuloy yung sinabi niyang papasok siya sa call center. Dahil mag-asawa na nga kami, ibig sabihin ang pera ko ay pera na rin niya. Doon ko na nga na-realize na napakatanga ng desisyon kong magpakasal sa kanya. Pero sa kabilang banda ay hindi ko naman alam na mawawala ng hanap buhay ang mister ko at ako ang aako sa lahat ng responsibilidad niya. Ayoko naman siyang i-pressure ng dahil lang doon kaya inuunawa ko pa rin siya sa abot ng aking makakaya. Pero hindi naman sa lahat ng pagkakataon ay kaya ko. Aminado akong nahihirapan na rin ako ng mga panahong yon, papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, umabot na ng October 2024 pero wala pa ring trabaho si Miko. Ayoko man siyang i-pressure pero nahihirapan na rin akong saluhin ang lahat ng responsibilidad niya sa kanyang pamilya. Lagi niya kasi akong sinasabihan na dapat ay maawa at makonsensya ako dahil walang-wala ang pamilya niya kaya dapat kong abutan kahit papaano. At dahil asawa ko na nga siya ay magulang ko na rin ang mga magulang niya. Kaya lang dahil hirap na rin ako ay tinapat ko na ang asawa ko. Tinanong ko siya kung ano ang plano niya pero paulit-ulit lang ang sagot niya sa akin na sinusubukan naman niyang mag-apply ng trabaho. Pero sa nakikita ko ay kampante na siya dahil kumikita naman ako. Nagalit ako sa kanya at na-realize ko na maling-mali na pinakasalan ko pa siya. Pero alam ko na mahal ko naman siya kaya nalilito ako ng mga panahong yon. Isang araw ay nagsabi si Miko na gusto niyang saluhin ang negosyong burger stall ng kaibigan niya. Pero dahil wala siyang pera ay nanghiram na naman siya sa akin.
Nung una ay ayaw ko sana pero hindi ko naman siya natiis kaya nagbigay ako ng 50,000 pesos. Makaraan ng 1 linggo ay kinumusta ko ang negosyo ng mister ko at doon ko nga natuklasan ang katotohanan. Sorry, babe. Hindi ko talaga alam na mangyayari yun. Anong sorry? May magagawa pa ba yung pagsasorry mo? Wala, di ba? Naniwala lang naman ako sa kaibigan ko na mapapalaki pa niya yung perang hawak ko kaya ininvest ko. Pero na-scam kami. Anong gagawin ko? Hindi ko alam. Problema mo na yan. Joybel naman, huwag ka naman ganyan sa akin oh. Bakit? Anong gusto mong gawin ko? Maawa sa'yo dahil na-scam ka? Eh kasalanan mo naman yan kasi nagpapapaniwala ka sa kaibigan mo eh. Wala namang kasalanan yung kaibigan ko rito. Nawalan din siya. Tinakbo rin yung pera niya. At ewan namin kung paano namin mababawi yun. Naglaho na lang na parang bula yung kausap niya. Ay, ewan ko ba naman sa inyo? Sa kagustuhan nyo magkaroon ng easy money kaya nauto kayo sa ganyan. Sana man lang bago nyo pinasok, inaaral nyo muna. Aminado ako na medyo nasilaw talaga ako sa balik na pera pag nag-invest ako. Sana hindi na lang pala ako nagtiwala. Oo, kasi kung diniretsyong binayad mo na yung perang hinira mo sa akin dun sa kaibigan mong may pasalong negosyo, eh di sana may pinagkakakitaan ka na ngayon. Hirap sa'yo, hindi mo rin ginagamit utak mo eh. Sobra ka naman magsalita. Nasasaktan ka? Oo, palagay mo sa akin ba to? Hindi, pero dapat lang naman na masaktan ka sa mga sinasabi ko para madala ka. Nadala na naman ako. Pero kung lugmok ka, mas lugmok ako. Wala na nga akong pera. Nadagdagan pa yung utang ko sa'yo. Buti alam mo! Alam mo, pagod na akong saluhin ka sa mga problema mo. Baka nakakalimutan mong ilang buwan na ang nakakalipas. Simula nung sinabi mong gusto mo lang magpahinga ng 1 buwan sa trabaho kaya ka nag-resign. Anong petsa na oh? Sa nakikita ko parang wala ka namang balak maghanap ng trabaho. Dahil kontento ka na may pinagkakakitaan ako. May sumasalo sa'yo, may nagbabayad ng bills, may sumusuporta sa pamilya mo. Alam ko naman yun. At nagpapasalamat ako dahil nandyan ka. Pero wag mo naman ako sumbatan oh. Bakit hindi kita susumbatan ni nagkapatong-patong na lang yung mga pagkukulang mo sa akin at sa relasyon natin? Huwag mo ko hawakan! Sobra ka na, Miko! Napaka-unfair mo! Ano ba tingin mo sa akin? Bangko? Na anytime pwede maglabas ng pera para sa pangangailangan mo at ang pamilya mo? Hindi ka ba nakaawa sa akin? Nagkakantakuba na ako sa pagtatrabaho para matustusan mga bayarin natin. Tapos sa akin pa nakaasa pamilya mo? Ikaw pa talaga ang galit kapag hindi ako nakakapagbigay sa inyo. Ang kapal na mukha mo. Tapos lakas ng loob mo ipamukha sa akin na mag-asawa na tayo. Kaya dapat magkaramay na tayo sa lahat ng bagay. Oo, gano'n naman talaga yung mag-asawa. Pero bakit ako na lang yung laging dumadamay sa'yo? Paano naman ako? Sino na lang ang karamay ko? Sorry na, Joybel. Sorry na talaga. Pinakasalan kita dahil akala ko ikaw na talaga. Pero mukhang nagkamali ako sa desisyong yon. Kung pwede lang kitang hiwalayan ngayon din, ay di ginawa ko na. Please, wag mo akong hiwalayan. Magbabagong buhay na ako. Maghahanap na ako ng trabaho. Hindi na ako magiging pabigat. Pangako yan. Puro ka na lang salita. Kulang ka naman sa gawa. Papa Dudut, sobrang dismayado at galit ako kay Miko na mga panahong yon. Hindi ko kasi lubos sa kalain na mai-scam ang perang pinahiram ko sa kanya para sa pasalong negosyo niya. Lalong-lalong nadagdagan lamang ang sama ng loob ko sa mister ko. Kasabay ng utang niya sa akin na nagkapatong-patong na. Doon ko na nga na-realize na parang wala naman talaga siyang plano na bayaran ako kasi mag-asawa na kami. Kaya nga laking panghihinayang ko sa mga perang yon dahil hindi ko naman yon inipon ng isang gabi lang. At dahil nga sa mga nangyari nagkaroon ng lamat ang relasyon namin. Nanlamig ako kay Miko at nagsabi ako na ititigil ko na ang pagsuporta sa pamilya niya. Pagod na akong intindihin sila dahil may sarili naman akong problema at pinagkakagastusan. Ako nga, hindi nila naintindihan.
Kaya lang makalipas ang 2 linggo ay nasangkot naman sa aksidente sa motor ang mister ko nung umangkas siya sa kaibigan niya dahilan para mabalian siya ng buto sa binti at maospital. Ako ang nagbayad ng hospital bills niya at nagasikaso sa kanya ng mga panahong yon. Sobrang pagod na ako. Bagay na iniyak ko na lamang sa pinsang kong si Alisa nang pumunta ko sa kanila, Papa Dudut. Kung kailan magpapasko, saka pa nangyari yung aksidente sa asawa mo, Insan. Oo nga eh. Buti na lang hindi siya masyadong napuruhan. Pero bali naman yung buto niya sa binti. Matagal-tagal ng gamutan pa rin. Pwede ba ako magsabi sa'yo, Insan? Siyempre naman. Tungkol saan ba yun? Kay Miko. Kasi pagod na ako sa kanya. Oo, mahal ko siya. Kaya lang nagsasawa na ako. Pakiramdam ko nakakulong ako sa marami at mabigat na responsibilidad sa kanya dahil nga mag-asawa na kami. Bakit naman ganun? Ewan ko. Simula nung nawalan siya ng trabaho, ako na yung sumusuporta sa pang-araw-araw naming gastusin sa apartment. Nakakaya ko naman dahil 2 pa lang kami at sinabi niya na magpapahinga lang daw siya ng 1 buwan sa pagtatrabaho. Pero lumipas na lang ang ilang buwan, wala pa rin siyang trabaho tapos dadagdagan pa ng pamilya niya na ako rin ang sumusuporta. Seryoso ba yan? Oo. Walang-wala na siya eh. Breadwinner pa siya kaya ako yung pinasalo niya sa responsibilidad sa pamilya niya. Ang kapal naman ng mukha ng asawa mo ah. Hindi ko akalain na ganyan pala ugali niya. Hindi na nahiya sa'yo. Nung una ayos lang naman sa akin dahil nga pamilya na rin trato ko sa pamilya niya. Mabait naman sa akin nanay at tatay niya kaya hindi ko sila matiis. Kaya lang habang tumatagal, hindi na ako masaya. Kahit natutulungan ko sila. Sinong magiging masaya? Kinargo mo sila. Hindi mo naman sila responsibilidad eh. Kung tutuusin, dapat sa pamilya nyo nang nakafocus si Miko, imbis na sa pamilya pa rin nila. Bakit? Wala na ba siyang ibang kapatid na nagtatrabaho? Meron naman. Pero nasanay na yata sila na siya yung sumasalo sa lahat. Hindi naman pwede yun. Kaya nga. Oh, tapos nasasanay naman si Miko na ikaw ang sumasalo sa lahat. Sobra naman siya kung ganun. Kaya nga pagod na ako. Yun lang ba yung pagkukulang niya sa'yo? Baka naman meron pa para madagdagan tong gigil ko sa asawa mo. Meron pa nga pero hindi ko nasasabihin. Sabihin mo na, magpinsa naman tayo eh. Ay, uy, ano pa bang ginawa ng damukol mong asawa sa'yo? Inutangan niya ako, tapos pinaskam niya yung hiniram niya. Bukod doon may utang din siya sa akin na ginamit namin nung kasal. Ano? Ang kapal talaga ng mukha. Sinabi ko naman sa kanya na ayos na sa akin yung simpleng kasal eh. Kahit nga sa West lang at yung pamilya na lang namin ang imbitahan. Kaya lang, gusto niya yung bongga dahil minsan lang naman daw ikakasal. Kaso wala pa siyang ipon noon pero gusto na raw niya magpakasal kami. Kaya yun, nangutang siya sa akin. Babayaran na lang daw niya. Ako naman si Tanga, naniwala sa kanya. Tapos pagkalipas ng 1 buwan, nalaman ko nag-resign sa pinagtatrabahuhan. Napakasira ulo pala talaga ng asawa mo, Insan. Hindi ko kinayang pagiging manggagamit at pabigat. Saan ka naman nakakita na inutang sa mapapangasawa yung pangkasal? Hanep! Kasalanan ko talaga to eh. Sana hindi ako nagpadalos-dalos sa desisyon ko noong magpakasal sa kanya. Siyempre, nagmahal ka lang naman. Tsaka di mo naman alam na magbabago ugali niyang asawa mo nung kasal na kayo. Oo, feeling ko nakahanap siya ng oportunidad na gamitin ako. Wala na akong kawala kasi kasal na kami. Tapos ngayon panibagong problema ulit nung maaksidente siya. Grabe! Kung pwede lang ibalik yung nakaraan, sana hindi ko na lang nakilala si Miko. Papa Dudut, hindi ko na napigilang maglabas ng sama ng loob at hinanakit sa pinsang kong si Alisa. Alam ko na sa puntong yon ay mali ang napili kong lalaki na pakasalan. Pero nakukonsensya naman akong iwanan si Miko lalo na't ganon ang sitwasyon niya.
Kaya pagkagaling ko sa bahay ng pinsang ko ay umuwi na ako sa apartment namin ng asawa ko para asikasuhin siya. Sa bawat araw na nagdaraan ay pinaparamdam ko kay Miko na dismayado ako sa kanya at sa mga desisyon niya sa buhay. Ewan ko kung may pag-asa pang manumbalik ang dati naming relasyon, lalo na't pakiramdam ko ay unti-unti nang nawawala ang pagmamahal ko sa kanya. Para po akong kandilang nauupos. Hindi niyo naman ako masisisi at sobrang dismayado ako sa asawa ko. At kahit na paulit-ulit niyang sinasabi sa akin na magbabagong buhay na siya. Hindi ko alam kung saan ako lulugar. Kung maniniwala ba ako sa sinabi niya at bigyan siya ng tsansa muli o iwan na lamang siya pag gumaling na siya. Sana po ay mapayuhan ako ng mga kabarangay natin. Maraming salamat po sa inyo, Papa Dudut. Sakaling mapili po ninyong i-area ang sulat ko sa Barangay Love Stories. God bless sa programa ninyo and more power sa inyong istasyon. Pabati na rin po ng Merry Christmas in advance sa mga kabarangay natin. Ang inyong kapuso at kabarangay forever na mag-aabang ng inyong mga advice. Ang inyong kabarangay, Joy Bell.